Nalagay po ako ng word. It's a memorial. Ang alaala. Tayo po mga Katoliko, iba po ang ibig sabihin natin ng memorial. Hindi po yung memorial park. Ang ibig sabihin po ng memorial sa atin, hindi lang yung pag-alaala sa isip na hindi na ba ibabalik na naman na hindi po. Ang Greek word po ng memorial sa ating pagkakaunawa ay anamnesis. Kagaya sa misa. Ang banal na Eucharistia is a representation of the sacrifice of Christ. Hindi na natin pinapatay si Kristo. Uulitin papatayin, dahil namatay na siya. Pero, we are representing Him. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, pwede tayo makasama si Kristo sa panahon siya inalay niya ang kanyang buhay. Ang word po na naisip ko sa representation na pwede gamitin sa wikang Filipino, pagsasangayon. Pagsasangayon lang yan. Pagsasangayon. Ay nangyayari pa rin ngayon at pwede tayong makilako. Pagsasangayon o pagsasakasalukuyan. Dahil si Kristo po is not a historical person in a sense na patay na siya. At wala na nangyari sa kanini po. Si Kristo po ay namatay at nabuhay na maguli. Kaya si Kristo po buhay. Amen? Amen. Hindi po siya nakaraan. Siya po ay noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus is the same, yesterday, today, forever. He is our contemporary. Hindi katulad ng ibang founder hanggang ngayon patay. Si Kristo buhay. So pagsasamayon, kagaya po halimbawa ng Stations of the Cross. Pag nag-Station of the Cross kayo, sinasamahan ninyo si Kristo mula sa unang istasyon ng pagkarating sa Kanya. Hanggang kahuli-hulihan siya ilibing, nandoon kayo sa tagpong yun. Habang pinagnilayan natin, nagdarasal tayo, pero nandoon tayo mismo sa panahon yun. Kasama natin siya. Baka isa tayo sa mga karakter na yun. Kaya minsan ako nag-iisip, sino kaya ako dito? Si Judas pala ako. Tama? O baka naman ako sa San Pedro na itinatwa ko ang Panginoon dahil hindi ko siya napanindigan dahil ako yung natuwa. O baka naman ako yung isang magnanakaw. Mabuti na lang kung ako yung mabuting magnanakaw. Sinasamahan ko ba si Mama Mary sa Stations of the Cross? Yun po ang rason bakit tayo meron mga ganyan. To journey with Christ. To be part of the event. Pagsasamayan. Pagsasakasalukuyan. Kaya na ating kaligtasan. Mula ng paglalang kay Eva at Adan, hanggang sa mga pagbabalik ng Panginoon. Yung pamilalaman ng pasyon. Kaya tayo mga misyonero, nakita nila mga Pilipino, mahilig kumanta. Totoo hindi? Totoo. Pag Pilipino, pupunta ng abroad, akala ng mga foreigners, magaling kumanta. Pag may mga community singing, ibibigay sa microphone. Ikaw na magkakanta ka. Diba? Ibibirit mo pa. Diba? Gumawa ng tula, pinapata ng imig musika para maalala yung history of salvation. Sa amin sa Bicol, habang kumakanta yung mga matatanda, yung isa doon, binigyan ko ng pasyumahan. Sabi ko, eto po yung pasyumahan para mabasa na yung saksa. Dahil kaya mo yun na hindi ko pala siya marunong mabasa. Pero memorize. And aside from that, may pakain, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Fellowship. Hindi ka sasama makikain sa kaaway mo. Amen? Ang kinukumpila mo sa bahay mo, pakakain mo yung pinakakasarap pa.
spirituality is very Eucharistic. Kaya ang Panginoon also inaugurated the Eucharist in the context of a meal. Dahil kapag kasama natin ang bawat isa sa banal na hapunan, no? Ibig sabihin, tayo ay iisang pamilya. Tayo ay magkakapatid at tayo magkakaibigan. Amen? So, that's yan ang mga katikumen. Ibig sabihin, yung mga bawalismo, yung mga bibigyan. Remember mo minsan sa parokya, minsan sa diocese, pag Easter Vigil, pag may bagong miyembro, yung convert, dating Iglesia ni Cristo, dating daan, dating born again, yung mapiniligan sila pag Easter Vigil. The whole Lenten season, preparation nila for the Easter Vigil. Because it has something to do with baptism. It has something to do with new life. Amen? So, ang ipinapaalala sa atin pag panahon ng Kwaresma is our baptismal dignity. Bilang mga binyagang Kristiyano, napakahalaga nun. Wala nang mas kahalaga pa sa dignidad na yan. Dahil ang dignidad na yan ay bilang mga anak ng Diyos. Amen? That is what we are. Mga anak ng Diyos. Dahil sa biyaya ng tubig ng binyag. Gusto ko pong basahin ito. Napakagandang talata sa banal na kasulatan. 1 John chapter 3 verse 1. Pakinggan po ninyo ang sabi. At pagnilayan natin kung gaano kahalaga ang ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. Masdan niyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y kaibigan. We are called the children of God, and so are we. Mahirap ka man o mayaman, may sinabi o wala, na ikaw ay binyagan, Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Wala nang higit pa sa dignidad na yan, kaya huwag natin kakalimutan. Paggalang sa atin ay katubas ng paggalang natin sa ating mga sarili. Because we are all created in the image and likeness of God. Pagbibigay ko ako ngayon ng reflection. Kanina yung temptation of Christ. Ngayon naman po yung the prodigal son. Isa rin po ito sa mga gospel readings in one of the Sundays of that. I think the second Sunday. Lagi na po natin itong narinig. Lagi na po natin mababasa at mamilayan. Pero ngayon po recollection natin ngayong gabi, gusto ko po magbigay ng komento. Kapag inyo po pinagnilayan ang parabola ito, the story of the prodigal son is our story. Because in one way or the other, we have the prodigal sons and daughters. Amen. Kala hindi tayo sa Diyos. Wala tayo ba itong pagpayabang? Kahit gaano ka nagsisibig sa simbahan isa, wala na yung kami sa Diyos. Lahat po tayo, ang kwento niya ay kwento ng bawat isa sa atin. So ano nangyari dito? Kinuha niya na lahat ng kanyang mamalahin. Ganon din tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng grasya. Pero ano ginawa natin? Sinayan na. Tingnan niyo yung prodigal son. Inubos niya sa ABS. Ano yun, bro? Alak, babae, sugat. Nakita ng bisyo. Meron siya. Marami siyang kaibigan. Nung napakarami niyang kaibigan, binubuo na siya. Gastos naman siya ng gastos. Di ba minsan, pag mapera tayo, marami tayong kaibigan. Pero pag ikaw lang nangangailangan,
hirap maghagilap ng kaibigan. Magtataguan ka na. Blinak ka na sa Facebook niya. Hindi mo na mapuntahan. Diba? So hanggang dumating sa pagkakataon, hirap na siya, tutunta. Hindi tayo makapalik sa kanya. Kaya siya na mismo ang nag-usang salubungin ka. Dahil ganun po ang magulang. Amen? That is the God that we have. So brothers and sisters, the question for tonight is, how much of a prodigal son have we become? Napalayo ba tayo sa Diyos? Dahil sa ating mga kakulangan, sa ating kapabayaan, sa ating mga pagkakasala, huwag po tayo matakot sa Diyos. Sabi ni Father, we are going confession. This is the time in Lent na magbalik loob sa Diyos through the sacrament of reconciliation. Napakaganda po, sacrament of reconciliation. Kasi po, tayo lang meron yan. Kasi po, nung ako'y born again po ako noon, sabi ng pastor, direct pa ka na mag-umpisa sa Diyos. Pupunta ka sa tabi, Lord, patawad po. Kung hindi ang iyan, ay salamat, pinatawad namin. Nakakasiguro ka. Ang tawag po kasi, mayabang, di agree, dahil may gumawa ng kasalanan, ginawa namin ang kasalanan ng Diyos, pero tayo pa yung gusto na makita sa Diyos kung paano niya tayo patatawagin, magiging yun. Dahil Diyos ang ginawa natin ang kasalanan, siya magsasabi sa atin kung paano niya tayo patatawagin. Dahil itinatag niya ang sakramento ng kumpisal, ibig sabihin, para matawagin ka ng Diyos, dumaan ka sa sakramento ng kumpisal. Mag-kumpisal ka sa pano. Ang hirap kong gawin yun. Lalo na sa akin. Kasi minsan po magkukumpisal ako. Sabi ko, bless me, Father, for I am sick. Sabi ng pari, Mother Mars, is that you? Nakakahiya. Diba? Kapag hindi ko lang ang kasalanan ko, kinalaman ni Father. Diba? Takam-ahawis ko. Halos hindi ako makapagsalita. Diba? Baka kami nasabi ko, Father, I am committed. What? Aren't you the Catholic faith defender? How can you do that? Pero syempre, hindi gagawin ng Father. Because he is a representative of the merciful state. Amen. Pero struggle ko talaga yun eh. Di ba? Experience ko. Struggle mo. Pero, yun naman po talaga ang reason. Bakit? Kasi ang Diyos, dinidisiplinan tayo bilang mga anak niya. Kasi tandaan natin,